Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako ho si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan po naman natin ngayon, eto pong si Zubiri. Sabi po ni Zubiri, hihina ang Senado dahil sa pagsulong sa Tchatcha. Alam nyo, eto ho yung kabuuan ng kanyang sinabi ha. Nakita ko lang sa inyo. Eto, sabi niya, I will never allow the weakening of this institution, the Senate of the Republic of the Philippines. Okay. So paano ba sabi niya hindi ko papayagan ha na manghina itong institusyon ng Senado ng Pilipinas. Wow. Bababa ako sa pwesto. Sabi niya. Kapag nangyari 'yan o kapag mangyayari 'yan, o edi panindigan mo talaga na 'di ba? If you're speaking about the leadership strength, Nax. O ng leadership na lamang per se. Well, ang leadership po ng Senado o ng institution o ng anumang entities, it depends on the person that leads. 'Di ba? Depende sa kanya yan. Pero hindi po maituturing na matibay na klase ng leadership kung ikaw ay takot sa iyong mga kasama. Kung ikaw pa ang nakikinig, okay lang ho yung makinig, mula sa iba't ibang, sides, 'di ba? You listen to multiple sides, that's good. That's democratic. Pero, susuriin mong maigi alin ang pinaka-the best. Kasi kayo bilang mga senador, ang dapat niyong tignan hindi lamang po yung bakuran ng GSIS building. Ang dapat niyong tingnan dito, lalo ka na Speaker Speaker, baka maging speaker pa to. Senate President Subiri, ay ang interes ng taong bayan. 'Di ba? Kung pag-uusapan natin dito ang charter change, putragis na yan, why should we protect the Constitution? Na napakarami nang nagsasabi ng mga eksperto sa ekonomiya, yun mismo lalo na yung mga negosyante na dayuhan na umuoo mag-invest sa Pilipinas pero hindi nagtutuloy dahil sa problema natin diyan sa ating saligang batas. Anong sinabi nito ni Professor Carlos? 'Di ba? Nakaposas tayo. Nakaposas ang ating saligang batas, ang ating ekonomiya. Deadlock tayo pati ang edukasyon. Ang DepEd tumutol, may siraulo rin. 'Di ba? Tumutol. Anong dahilan para kayo tumutol? Oh. Pero balikan lang muna natin tong si Subiri. 'Di ba? Sabi niya pa rito may job, sabi niya, hindi po tayo papayag. Ito ho pagkatapos ito, 'di ba nagkaroon ng pirma-pirmahan sila, 14, umabot na nga po ng if I'm not mistaken, 17, no, 18 votes po ang nakuha niya ng suporta sa kanyang mga kasama. So 3/4 na nakuha niya. Na suporta. Maganda ng numero 'yan. Pero dapat 'yan ay mai-convert niya, makumbinsi niya sila na hindi naman tayo mawawalan ng trabaho. Hayaan na natin si Aimee na praning. Oh, anong gagawin natin? Ngingiwi-ngiwi na nga. Oh, 'di ba? Pabayaan niyo si Aimee kung praning. Kayo manindigan kayo para sa taong bayan dahil si Aimee hindi na maninindigan 'yan. Ang paninindigan ni Aimee na pinapakinggan ninyo ay para sa mga Duterte, para kay Kibuloy. So hindi po sa taong bayan. Kayo, nagdesisyon na si Aimee, kayo, ano desisyon nyo? Nakikiramdam pa rin kayo, anak ng puta naman. Kakapanalo nyo lang sa pwesto, uy. Baka ang utak na agad ng mga to, nandun na sa, alam niyo yun, yung re-election period na naman. 2028 pa kayo magsisitakbo uli. Oh, 'di ba? So sa mahabang panahon, pwedeng-pwede pa kayong magdesisyon at hindi matakot sa darating na halalan. Oh, manindigan kayo, 'di ba? Sabi niya rito, my job description is to uphold and protect the independence of the Senate. Alam niyo ho, itong pananalita niya pong ito, ang ibig sabihin po nito, he is not going to lead. Okay, he's not going to lead the Senate by following what BBM
is requesting, which is amend the Constitution. Kahit na rin po ito po ay kahilingan na rin po ni Daddy Diggs, sinabi na ni Daddy Diggs, support na din po siya diyan sa charter change, economic chacha. Bakit? Kasi naman yun nga matindi pa nga ginawa niya nung araw. Change the entire Constitution, not just amendment. 'Di ba? Change talaga, pagpapalit ng ating saligang batas. Ang kanyang target noon. Campaign promise but failed during his presidency. At ang pagkakatalo ng tiyatsa niya, ganun-ganun na lamang. Oh. So ngayon, meron kayong isang pagkakataon, 'di ba? Bilang Senate President, ano kung tanggalin ka nila sa pwesto? Ano ngayon kung lumiit ng siguro wala namang 100,000 pisong ibababa ng sahod mo eh. Baka siguro mga 50 lang. Oh, 'di ba? Ano naman ngayon? Pero nanindigan ka para sa taong bayan. Oh, i-push mo sa mga kasama mo, paliwanag mo. Charter change kailangan natin ng sumugal. Pinakinggan na magkakabilang panig kung ano yung dahilan noon ng mga tumututol at dahilan ng Senado noon na tutulan natin ng charter change, hindi rin naman nagbunga ng pag-unlad. Gumawa tayo ng mga batas, pero lahat po yan ay nakaposas sa 60-40. So it's not economic freedom pa rin para sa foreign investments. Ang nakikinabang lang rito mga oligarko, buti sana kung yung mga oligarchs natin, mga local businessmen natin, talagang buhos ang investments nila rito para sana self-sufficient tayo. Anak ng putya, hindi. Mismong yung mga negosyante natin, na mga multibilyonaryo, saan nag invest Sa abroad. Sa abroad. Oh, bakit hindi sa Pilipinas? Alam kasi nila kung anong lagay ng Pilipinas eh. Hindi tayo magiging totoong strong republic kung ang saligang batas natin hindi po flexible. Dapat ang constitution natin, it must be flexible para madali po ito maamyendahan. Depende sa hinihingi ng panahon. Ang ating constitution, pabor na pabor lamang ito diyan sa mga Pilipinong oligarko na mga amo nila pumupondo sa kanila tuwing araw ng eleksyon. Yan o yung totoo dyan. Kaya nga kapag kakampanyahan, di ba, kita nyo ilan yung mga nakabuntot. Oh. Tapos pagka nanalo na, nako, makikita nyo sa kanilang mga party, may dalang mga bulaklak yan. May mga pa-congratulations from this company. Oh, di ba? Sabi niya, my job description is to uphold and protect the independence of the Senate. Inaakusahan niya na siya na ang Senado ay dinidiktahan ng presidente. Because totally, hindi niya pwedeng sabihin, he cannot mean it na referring to the people. Na ang Senado walang pakialam sa inyo, sa taong bayan. Hindi. Political suicide yan. Ang maliwanag po rito sinasabi niya dyan ay independence mula po sa gusto ng presidente. Yung presidente ay representante ng taong bayan eh. Hindi nyo nga kami alam kung paano nyo kami pakikinggan eh. 'Di ba? Nagkakaroon ba kayo ng diyan ng way para marinig ninyo kung ano yung sinasabi ng taong bayan? Meron ba kayong live na pa-survey diyan na kayo mismo nanonood at nakikita ninyong online in the neutral account? Let's say a website accessible sa lahat ng mga Pilipino here in abroad. Sa lahat ng mga botante, sa lahat ng sektor, mga kabataan. Magkakaroon ng survey. Pagkatapos na itong pro-charter change at yung anti-charter change ay nagsalita at nagdebate. Pagkatapos nun, let the people decide. 'Di ba? Online voting. Yun ang dapat na gawin. Yun ang dapat na gawin nito ni Zubiri. Kasi sila po yung laging tumututol. Ang Kongreso, taon-taon na merong mga ganyang pagsulong, go sila. Pagdating sa Senado, sila lagi ang tumututol eh. Ngayon, sa kanya mismo, kung totoong uniteam, kung totoong buhay pa ang unity, na na-produce noon nung kampanyahan ng uniteam,
then iparamdam mo yan sa mga kasama mo. Hindi yung takot ka, kaya ka nagpapirma ng nag-loyalty check, nag-signature campaigning ka na. Di ba? At saka isa pa ho, mga kababayan, hindi lang sa charter change eh. Ito si Kibuloy, ipahuli nyo. Ay, wag naman. Di ba? Itaguyod nyo kung ano yung batas, kung ano yung nararapat para sa kanya at sa mga biktima na nagrereklamo. Aksayahin ba ng mga yan ang kanilang buhay? Eh, bigating tao ito, si Kibuloy. Aksayahin ba nila sarili nila na ako sa kanya? Pwede silang pagkatapos ng ma-dismiss ang kaso laban sa kanya, pwede niya silang balikan. Di ba? Sabi nga po ng isang dating senador, ganda ng sinabi mismo nung araw ng birthday ko pa. Sabi ni Leila de Lima, there should only be one law for all. Tama. Diba? No one is above the law. Senators should not exempt. Hindi raw dapat exempt si Kibuloy yan, mula dun sa compulsory processes of legislative. Ibig sabihin, si Kibuloy dapat hindi nila i-exempt dyan po sa pagpapadalo sa Senate inquiry. Yan. Nang dahil lamang sa siya ay kaibigan nila. Ay, nako, Robin Sinch Villar and JV Ejercito. Bumawi si JB. Ito pa. A senator is a public office. Public office, not a personal entitlement. It is a public trust, not a private investment. Correct? Tama. Buti pa to si De Lima eh. Tinatawag nyo noon na Dilimaw. Si Manay. Di ba? May utak pa rito kina Subiri. Alam kung ano ang kanilang opisina. Senate or any government entities is a symbol of public trust. Okay? Lalo na yung mga binoto natin, public trust po yan. Kaya naman nangyayari naman feeling nila mga siga sila, feeling entitled sa kung ano kapag ka nanalo na, di ba? Kasi ang mindset talaga nila, it's an investment and a personal entitlement. Ito pa. Arrest Kibuloy and open his KOJC bank accounts pursuant to the AMLAC law. Before this are emptied and the DDS stash transferred to other dummies. Tama. Diba? Wala hindi makagalaw ang Senado rito sa sobrang takot. Baka mabawasan ng puntos pag akyat ng langit. This is not only about Kibuloy, this is about going after the most powerful criminal organization in the country, the DDS. Ito po yung Davao Death Squad ang tinutukoy niya. Si Leila de Lima kasi ang unang-unang nag-investigate ng DDS at doon na nagsimula ang away nila ni Digong. And it so happens si Digong became president. Yun ang nangyari. 'Di ba? Buti nga nakulong siya, karma na rin sa ginawa niya rito kay Jovito Palparan, kay General Palparan. Tapos nung karma niya, tama, malinaw pa rin naman ang isipan niya. 'Di ba? And for sure she realized what she did to General Palparan. At ngayon, sabi niya nga, si BBM is a blessing to this administration. Okay, teka. O baka naman, Subiri, ito yung baka naman kasi ito po yung dahilan, Subiri, ng mga kasama mo. Di ba? Kasi napakaaga pa nitong 2024, nagrereklamo na kayo na bumaba ang inyong yung pork barrel ninyo, yung mga budgets ninyo, mga pondo-pondo ninyo na pang sarili nyo. Di ba? Kaya kayo siguro ayaw nyong, alam nyo na, makiisa sa ating pamahalaan. Tangina, ang tagal na ninyo. Diyos ko po, 1986 pa. Ang pag-asa na magbabago ang Pilipinas sa ilalim ng 1987 Constitution. 'Di ba? Na ang Pilipinas inakusahan ninyo noon ng panahon ni Marcos na walang hustisya, walang rule of law.
Ang pag-asa ninyo nandiyan sa 1987 Constitution. Pero ano nangyari? Yung pinoprotektahan yung Constitution hanggang ngayon, 'di ba? Nagpapahirap lang sa bayan natin. Humahadlang lang diyan sa mga pag-asa sana natin na magbago. Eh ano ngayon kung sumugal tayo? At kung hindi naman maging effective, 'di ba? Andiyan rin naman kayo, eh di ilakyo uli. Oh. Pero yung maraming paliwanag, Diyos ko po, mas pipiliin nyo pa rin yung una na ninyong stand ng mga nauna pa sa inyo na napatunayan naman na hindi naman po effective, 'di ba? Tapos wala rin tayong rule of law nito. May gumagana ang hustisya ng Pilipinas, pero sa mga piling tao hindi po gumagana, 'di ba? Like Digong kapag ka ICC, o kailangan dapat exempted siya, 'di ba? Walang jurisdiction ng ICC bigla. Hmm. Dito kapag kay Kibuloy, lang hiya, wala halos ang senador na makalitaw sa Senate hearing. Tapos, ang paiiralin ay mabait sa aming pamilya. Yung political alliance, utang na loob, yun ang pinaiiral. 'Di ba? Panahon na kung totoong gusto ninyo ng pagbabago, kayo ang maging instrumento dahil kayo ang nilagay namin. Nung kampanyahan, sabi sa atin ng mga to, ito yung natatandaan ko sinabi ng mga to eh. Sa mga kampanyahan noon, sa mga stage, ah, kung gusto nyo ng pagbabago, simulan nyo, sabi nila. So kayo at tayo daw, taong bayan, ang magsisimula ng pagbabago para sa bayang ito. Di ginawa natin. Pinagtiwalaan natin sila. Anong ending natin? Sa ginagawa ng Senado. Nito lalo na ni Subiri na takot naman pala sa kanyang mga kasama. 'Di ba? Tayo lang po talaga naman ang nagsimula. Pero sa kanila, panggagago na 'to, 'di ba? Nabudo lang tayo. Sus Mariosep, hindi ho dapat na ano hindi ho dapat na ganito ang klase ng leadership diyan sa Senado. Sus Mariosep, banat dito. My job description is to uphold and protect the independence. No, uphold and protect the interests of the Filipino people. Up to the point na manganib ang iyong posisyon bilang Senate President. Mas mainam yun na bawasan ng 50,000 ang sweldo mo pero isinisigaw ng taong bayan na ikaw ang tunay na leader ng Senado. Kesa sa ikaw pa ang isa sa instrumento na naman ng kapighatian ng mga Pilipino. Na isa sa sumigaw ng pag-asa dapat simulan ng mga Pilipino noong 2022 campaign period. At nung ginawa na namin, wala na. 'Di ba? Sariling interes na naman ang pinapairal ninyo. Kung meron kayong isang kasamang praning, hayaan yung mapraning. Pero manindigan kayo para sa mga Pilipino. Isa lang naman yun eh. 'Di ba? Ay nako, Subiri. Isa ka rin sa ano ba to? Tama bang sabihin na kapag ka galing Mindanao talagang disappointing? Kibuloy, Aguila. Kibuloy, disappointed son. Subiri, disappointing din. Baka dumating ho ang panahon makiisa na rin ito sa Mindanao Republic. 'Di ba? Kasi perfect ang constitution. Tapos hihiwalay nila Mindanao. Ay nako.